Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. New Zealand, gigil na bawian ang Gilas Pilipinas. Ano nga ba ang punot dulo kung bakit nagtatatalo ngayon ang Gilas Pilipinas? Sa ngayon nga mga chong, ay kabi-kabila ang pangbabash na natatanggap ngayon ng Gilas Pilipinas. Lalong-lalo na nitong si Coach Tim Cone matapos yung kanilang tatlong sunod-sunod na pagkakatalo. Una sa nakalipas na Doha Tournament kung saan natalo sila sa Lebanon. Sinundan agad ng kanilang pagkakatalo sa Egypt. At ang pinakabago ay ang pagkakatalo nila sa FIBA Asia Cup Qualifiers sa number 79 world ranking na Chinese Taipei. Marami nga ang nagsasuggest ngayon na magkaroon ng pagbabago sa ating national team. Pero meron din namang mga sumisisi ngayon kay Coach Tim Cone. Pero ano nga ba talaga yung dahilan kung bakit sunod-sunod yung pagkakatalo ng Gilas Pilipinas? Ang sagot nga dyan mga chong ay ang pagkawala ni Kai Sotto. Ito ngang si Kai ang isa sa masasabi nating pinaka-importanteng player ni Coach Tim Cone sa ating national team. Hindi nga ito nakapaglalaro at matatagalan ang kanyang pagbabalik matapos itong tamaan ng ACL injury sa Japan B-League. At dahil nga sa pagkawala ni Kai sa Gilas Pilipinas, ay napakalaki ng naging epekto nito sa ating national team. Unang-una, lahat ng naging preparation ng Gilas Pilipinas simula ng buuin ni Coach Tim ang Gilas ay kasama nila itong si Kai Sotto. Sumakatuwid, isa itong si Kai Sotto sa haligi ng bagong rebuild na Gilas. Kaya naman, ngayong hindi ito nakapaglalaro ay napakalaking butas ang kanyang iniwanan. Ito nga yung ating main big man. At kung mapapansin nyo, simula nang maglaro si Kai under Coach Tim Cone ay parehong nag-benefit si Coach Tim at Kai Sotto. Mas nailalabas ni Kai yung kanyang laro dahil alam ni Coach Tim kung papaano gamitin ang kanyang skills at talent. Pagdating naman kay Coach Tim ay mas gumanda yung flow ng triangle offense dahil importante nga sa sistema na yan na mayroon kang solid na big man sa ilalim. At yun nga yung naipoprovide ni Kai Sotto. At ngayon, nawala si Kai sa Gilas Pilipinas ay hindi nga makaporma ngayon yung triangle offense ni Coach Tim Cone. Nandyan nga si AJ Edu. Ang problema naman ay ngayon palang ito makapaglalaro under Coach Tim Cone. Kaya naman talagang nasa adjustment period pa ang Gilas Pilipinas dahil sa napakalaking butas na iniwanan ni Kai Sotto. Sa ngayon nga mga chong, ay maihahalin tulad natin ang Gilas Pilipinas ngayon sa ibon na naputulan ng pakpak dahil sa pagkawala ni Kai Sotto. Hindi nga makalipad ngayon ang Gilas Pilipinas at nasa ibaba nga sila ngayon. At sana lang talaga ay mapabilis ang recovery nitong si Kai at pagbalik nito sa Gilas ay ganun pa rin ang kanyang laro. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. New Zealand, gigil na bawian ang Gilas Pilipinas. Ito ngang Tall Blacks at Gilas ay pareho ng may spot sa paparating na FIBA Asia. At bagamat no bearing game ang paparating na bakbakan ng dalawang koponan, ay expected nga na parehong hindi magpapatalo ang dalawang koponan. Lalong-lalo na itong host country na New Zealand. Dahil ayon nga mismo sa naging recent interview ng kanilang head coach, ay qualify na nga raw sila sa FIBA Asia pero tinatarget nga raw nila ang top seed para mapaganda yung kanilang position at mapadali yung kanilang matchup papuntang gold medal match. At para nga raw mangyari yan, ay kailangan raw nilang talunin
ang Gilas Pilipinas. Kung matatandaan nyo mga chong, huling nagtapat ang Gilas at New Zealand ay nagawang ma-upset ng ating national team, ang Tall Blacks. At yan nga yung nagsisilbing inspiration ngayon ng New Zealand para bawian ang Gilas Pilipinas. Ine-expect nga rin ng head coach ng New Zealand na kahit sa bansa nila gaganapin ang laro ay wala silang magiging home court advantage dahil ine-expect nga nila na maraming Pilipino basketball fans ang manonood sa loob ng game venue. Kaya naman, excited na nga raw itong head coach ng New Zealand sa magiging atmosphere ng kanilang laro kontra sa ating national team. Para sa akin mga chong ay nandoon ang gigel ng Tall Blacks na bumawi sa ating national team. Kung matatandaan nyo sa naging interview noon ni Corey Webster ay ipinangako nga nito na babawi siya at ang New Zealand sa kanilang bansa. Inakusahan pa nga noon ni Corey Webster na luto yung pagkakapanalo ng Gilas Pilipinas. At ngayon, nasa kanila naman gaganapin ang laro. Ay ang gustong mangyari ni Corey Webster ay ulitin ng Gilas yung kanilang ginawa kontra sa kanyang koponan. Para sa akin mga chong, ay kaabang-abang yung magiging bakbakan nitong New Zealand at Gilas Pilipinas. Kayo mga chong, ano nga masasabi nyo sa sinabi ng head coach ng New Zealand at nitong si Corey Webster? Ano rin yung masasabi nyo sa tunay na problema ngayon ng Gilas Pilipinas? Comment mo lang dyan sa ibaba.